Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 761. Labis na nadismaya si Iris. Mariin niyang tinatanggihan ang pagbebenta ng elegante hindi lamang para sa kanyang sarili kundi nag-iiwan din siya ng pananggalang para sa pamilyang Young. Nang marinig ang paliwanag ni Iris ay walang nagawa sina Gilbert at ang iba pa. Alam nilang tama si Iris. Malaking tulong sa kanila kung mananatili ang elegante group. Ngunit hindi naman nila pwedeng hayaan na lang ang Young group habang inililigtas ang elegante. Nalito sila at hindi na alam ang gagawin. Nang makitang nagsisimula ng makuha ni Iris ang panig ng iba, hindi nag-alala si Daisy. Ngumiti siya at mahinahong nagsabi, "Gilbert, kung ayaw naman ibenta ni Iris ang elegante, huwag na nating pilitin. Ngunit paano naman ang kakulangan natin sa pondo kung hindi natin ito ibebenta?" May pag-aalalang tanong ni Gilbert. "Madali lang iyon. Sa tingin ko ay maaari tayong lumapit kay Harold Lowe para humingi ng tulong," sagot ni Daisy. Ang hari ng hilaga, gulat na tanong ni Gilbert. Tama, napahamak ang pamilyang Young dahil sinamantala ng mga pamilyang Fields, Collins, Shears, at iba pa ang pagkakataon upang pabagsakin tayo. Lahat sila ay nagsisikap na makinabang, ngunit tanging ang hari ng hilaga lamang ang hindi sumali. Sa tingin ko ay hindi siya kumikilos dahil umaasa pa rin siya sa nakatakdang pagpapakasal ng ating pamilya sa kanila. Ayaw niyang mawala ang ugnayan natin dahil lamang sa maliit na pakinabang, matibay na paliwanag ni Daisy. Totoo nga iyan. Tumango si Gilbert na tila naliwanagan. Sa panlabas na anyo ay talagang hindi nakikisali si Harold sa mga nangyayari. Alam niyang hindi naman kilala si Harold bilang mabait na tao sa underworld. Kung kaya niyang palampasin ang ganitong madaling pakinabang, ibig sabihin ay may inaasahan pa rin siya sa kasunduan sa pagpapakasal. Kung ganoon, bakit hindi na lang natin tanggapin ang kanyang mungkahi? Sa tulong ng kanilang yaman ay madali nating malulutas ang problema natin sa pera. Nangako na rin noon si Harold na kapag nagpakasal daw sina Iris at Jacob ay kusang loob na magpapasakop ang pamilyang Lowe sa atin ng walang kondisyon. Sa totoo lang, sa tulong ng hari ng hilaga at ng kanyang pamilya, kahit pa may mangyaring masama sa tatay mo ay wala nang magagawa ang ibang makapangyarihang puwersa sa Springfield City. May kislap ng pag-asa sa mga mata ni Daisy. Nang marinig iyon ay agad na naniwala si Gilbert. Nasa tuloy-tuloy na pagkawala na ng malay si Elder Young at hindi natiyak kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa kalagayan ng Young group, kung sakaling mawala pa ang matanda ay tiyak na tuluyan na itong maglalaho. Wawasakin na ang Young group at mawawala na rin ang pamilyang Young. Ngunit kung makukuha nila ang suporta ni Harold, magiging ibang-iba na ang takbo ng mga pangyayari. Sa lakas ng pamilyang Lowe, napakadali lamang para sa kanila na tulungan ang Young group na malampasan ang krisis. Ito na lamang ang tanging pag-asa nila upang makabangon. Hindi lamang si Gilbert ang naniwala kundi pati na rin ang iba pa. Alam nilang magiging matatag pa rin ang kanilang pamilya, kahit hindi na magising si Elder Young, basta't nasa kanila ang suporta ng hari ng hilaga. Higit pa rito, kapag nakuha nila ang kapangyarihan nito, sila na ang magiging pinakamakapangyarihan sa lahat. Iyan na ang matagal na nilang pangarap. Hindi, sinabi ko na sa inyo na hinding-hindi ako papayag na magpakasal kay Jacob. Tumanggi na rin po si Lolo sa mungkahi na iyan ilang araw na ang nakalipas, galit na sabi ni Iris. Hindi niya inakala na magiging napakamasama ang loob ni Daisy, gusto muna siyang pilitin na ibenta ang elegante, at sunod naman ay ipapakasal siya kay Jacob. Napakababa ng ugali nito. Iba na ang panahon ngayon. Si Lolo ang namumuno noon, ngunit ngayong may sakit na siya, ang iyong ama na ang magpapasya sa lahat, pang-uuyam ni Daisy. Oo, tama si Daisy. Gilbert, nagbago na ang sitwasyon. Nasa matinding panganib ang pamilyang Young. Kung makikipag-alyansa tayo sa pamamagitan ng kasal sa pamilyang Lowe, tanging kabutihan lamang ang idudulot nito sa atin. Tama nga iyan, Gilbert. Kapag pumayag kang ipagkasundo sina Iris at Jacob, agad ka naming susuportahan bilang susunod na pinuno ng pamilya. Matagal na nilang ninanais ang ganitong pagkakaisa ng dalawang pamilya, ngunit pilit itong pinigil noon ni Elder Young.
Ngayong nasa ganoong kalagayan ang matanda at nasa matinding krisis ang pamilya, muling nabuhay ang kanilang hangarin. Nag-aalinlangan si Gilbert. Kahit na siya ang nakatakdang pumalit, wala naman siyang pambihirang lakas o kakayahan. Bukod pa roon, marami na ang hindi nasisiyahan sa kanya dahil sa mga problema ng Young Group. Hindi madali para sa kanya ang pamumuno. Ngunit sa sandaling ito, kapag pumayag siya sa kasal, makukuha niya ang suporta ng lahat, at madali niyang magagawang pamunuan ang pamilya. Hindi may iwasang matukso siya, gayunpaman alam niyang hinding-hindi tatanggapin ni Iris ang ganitong kasal. Napakawalang hiya naman kung ipagbibili niya ang kanyang anak para lamang sa kapangyarihan at yaman. Tunay na nag-aalinlangan siya, "Dad, kahit mamatay man ako hinding-hindi ako papayag dito. Huwag niyo po sana akong pilitin," pakiusap ni Iris. Bago pa makasagot si Gilbert ay sumabat na si Daisy. "Iris, hindi sa iyo ang desisyon. Tumanggi ka ng ibenta ang elegante, at ngayon ay tumatanggi ka ring magpakasal kay Jacob. Ano ba ang gusto mong mangyari? Isa kang anak ng pamilya. Ngayong nasa hirap tayo, hinahayaan mo lang tayong lumubog para sa sarili mong kapakanan." "Napaka-egoisto mo," malamig na sabi ni Daisy. Dahil sa sinabi ni Daisy, nawala na ang pag-aalinlangan ni Gilbert at nakapagdesisyon na ito. "Iris, binibigyan kita ng pagkakataon. Dalawa ang pagpipilian mo ngayon, ibenta ang elegante upang tulungan tayo, o sumang-ayon sa kasal kay Jacob." Namutla si Iris at tuluyang nawalan ng pag-asa. Marami na siyang isinakripisyo para sa pamilya, pati na ang lalaking tanging minamahal niya. Ngunit ano ang naging kapalit? Kailangan pa niyang ibenta ang lahat ng pinaghirapan niya o kaya ay ipagbili ang sarili. Nanlamig ang buong katawan niya. "Sige na, ibebenta ko na lang ang elegante." Napakagatlabi si Iris at lumabas na puno ng lungkot. Habang pinapanood ni Daisy ang unti-unting paglayo ni Iris ay napangiti siya ng may tuwa. Kinabukasan ay Sabado kaya walang pasok. Sa umaga ay biglang tumawag si Ariel kay Leon at sinabing may napakahalaga siyang sasabihin dito. Inimbitahan niya itong magkita sa isang mamahaling kainan sa labas ng syudad. Pagdating ni Leon sa Star Cafe ay dali-dali siyang bumaba mula sa kanyang motorsiklo. Sa sandaling huminto siya ay biglang bumukas ang pinto ng pulang sasakyan sa tabi niya at muntik na siyang matamba. Paglabas ay isang maganda at maayos manamit na babae na may masamang tingin. "Tanga ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Marunong ka bang magparada? Akala mo ba kaya mong bayaran kung masira ito dahil sa iyo?" Sigaw ng babae habang hinahamak ang motorsiklong sinasakyan ni Leon. Nagulat si Leon at naalala ang hitsura ni Ariel. Noong una silang magkita ay halos ganito rin ang nangyari. Muntik na rin siyang matamaan ng pinto ng sasakyan ni Ariel at sinita pa siya nito ng walang dahilan. Ngunit mas maayos kumilos si Ariel. Kahit sumita man ito ay hindi ito mayabang magsalita. Iba ang babaeng nasa harap niya ngayon. Parang itinuturing niyang mas mababa sa kanya ang lahat. "Tanga ka naman pala at alam mo rin naman ang lugar mo." Dahil walang imik si Leon ay ninisian lang siya nito at naglakad palayo ng mayabang na parang ayaw makihalubilo sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Leon habang pinapanood ito. Hindi siya lalaking nakikipag-away sa babae. Kahit mali pa ito ay hindi na niya ito papansinin. Pagkatapos ay pumasok na siya sa loob ng kainan. Nakaupo si Ariel sa sulok na mukhang nag-aalala habang naghihintay sa kanya. "Ariel, may nangyari ba?" Nalimutan na ni Leon ang kanina nang maupo siya sa harap nito. "Leon, may masamang nangyari sa elegante. Kahapon ng hapon ay biglang sinabi ni Iris na ibebenta na daw niya ang kumpanya. Inutusan niya kami ni Ashwan na asikasuhin ito." Labis na nag-aalala si Ariel. "Ano? Bakit naman ibebenta ni Iris ang kumpanya ng walang dahilan?" Nagulat si Leon. Biglang nagkaroon ng problema sa pera ang Young Group, kaya ibebenta muna ni Iris ang elegante para makatulong doon, maikling paliwanag ni Ariel. Kaya naman pala, agad na naintindihan ni Leon. Nabalitaan na niya ito kay Cynthia. Hindi na nakapagtataka kung gagawin niyon ni Iris. Ngunit napakaganda ng takbo ng elegante ngayon. Kung walang mangyayaring masama ay kumikita ito ng hindi bababa sa 1 o 200 milyon bawat taon at patuloy pa itong lumalaki. Parang pinapatay naman ni Iris ang manok na nangangitlog ng ginto kapag ibinente niya ito. Nakakunot ang noo ni Leon.
Noong nagtatrabaho pa siya doon ay siya ang nakakuha ng malalaking kliyente at siya rin ang gumawa ng mga sikat na produkto nila. Hindi lang si Iris ang nagpagod para sa kumpanya. Marami rin siyang ibinuhos na pawis at pagod doon. Kahit umalis na siya ay ayaw pa rin niyang ibenta ito ni Iris. Alam ko rin na mali ang desisyong iyon. Sinubukan ko siyang payuhan ng paulit-ulit kahapon, ngunit ayaw niyang makinig. Desidido na talaga siyang ibenta ang elegante at wala na akong nagawa kahit anong sabihin ko. Labis na nadismaya at nabahala si Ariel. Bumigat din ang loob ni Leon. Alam niyang bumagsak sa ganoong kalagayan ng Young Group lalo na dahil sa pagkakasakit ni Elder Young. Gayunpaman, mas pinili pa ni Iris na ibenta ang elegante kaysa lumapit sa kanya upang gamutin ang matanda. Siyempre, masakit iyon para sa kanya. Leon, kahit tapos na kayo ni Iris, naging kasintahan mo pa rin siya noon. Mayroon kayong pinagsamahan. Umaasa ako na baka mapayuhan mo siya, at magbago pa ang isip niya. Inamin na ni Ariel ang tunay na dahilan kung bakit siya tumawag, puno ng pag-asa. Hindi na mangyayari iyan. Ikaw na ang matalik niyang kaibigan ngunit hindi mo pa rin siya napapayag. Ano pa kayang magagawa ng isang katulad kung dating kasintahan? Sabi ni Leon. Hindi naman ganoon. Mula noong naghiwalay kayo, labis na nagluksa si Iris. Kamakailan ay tila wala na siyang sigla at punong-puno ng lungkot at sakit. Alam kong mahal ka pa rin niya. Kapag nakita ka niya, may kikinig yun sa iyo. Nagmamadaling paliwanag ni Ariel. Para na silang magkapatid ni Iris at magkasama araw-araw sa trabaho. Kaya higit kanino, alam na alam niya ang tunay na nararamdaman nito. Sigurado siyang malalim pa rin ang pagmamahal ni Iris kay Leon. Ariel, huwag ka nang magbiro. Tila estranghero na ako sa puso niya. Paano pa kaya niya ako mamahalin? Malungkot na ngiti ni Leon habang pinipigilan ang hapdi ng kanyang damdamin. Mas pinili ni Iris na ibenta ang elegante kaysa makipag-usap sa kanya at ayaw pa rin siyang makita. Kung hindi siya nagkakamali, tiyak na layuan na siya ni Iris ng tuluyan. Walang dahilan para mahalin pa siya nito. Alam niya kung saan siya nakalugar. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Makinig ka, talagang. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Ariel ngunit pinigilan na siya ni Leon bago pa siya makatapos. Ariel, huwag na nating pag-usapan iyan. Wala na akong magagawa para sa inyo dito. Umiling na lamang si Leon. Kahit na si Iris pa rin ang tanging babaeng minamahal niya, ayaw na niyang maging sunod sonyerin o maging balisa sa bawat kilos nito. Kung nais na siyang kalimutan at layuan ni Iris, hindi siya magmamakaawa dito. May hangganan din ang kanyang pagmamalaki. Ngunit napakarami mo ring ibinigay at inali para sa elegante noon. Malaki ang naging bahagi mo sa kung anuman ang narating nito ngayon. Natahimik na lamang si Leon. Tama si Ariel. Napakarami rin niyang ibinuhos para sa kumpanyang iyon. Higit sa lahat, puno ito ng kanilang magagandang alaala. Hindi niya kayang panoorin na ibinebenta na lang iyon ng ganon-ganon na lamang ni Iris. Ariel, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan upang maayos ito. Buntong hininga ni Leon. Paano mo naman gagawin iyon? Nagtatakang tanong ni Ariel. Kaya niya talagang inanyayahan si Leon ay umaasang makakapag-usap ito kay Iris. Bukod doon, wala na siyang ibang maisip na paraan. Kabanata 765. Posible. Plano kong bilhin ng elegante, sabi ni Leon matapos mag-alinlangan ng kaunti. Kahit na nagpapakita siyang walang pakialam kay Iris, sa totoo lang ay labis pa rin itong nag-aalala para rito. Dahil ayaw siyang makita ni Iris, kailangan niyang humanap ng paraan upang bilhin ang elegante group, at sa ganitong paraan ay matulungan pa rin ito. Ito na lamang ang tanging magagawa niya para sa babaeng minamahal sa sandaling ito. Anuman ang naging trato sa kanya nina Iris at ng pamilyang Young noon, nais lamang niyang tiyakin na wala siyang pagsisisihan sa huli. Ano, huwag kang ang magbiro. Umaabot sa 650 milyon ang halaga ng elegante sa merkado. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking halaga? Gulat na tanong ni Ariel na hindi makapaniwala sa narinig. Sa ngayon ay hindi ko pa maipapangako ng tiyak, ngunit gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, medyo nahihiyang sagot ni Leon. Ang halaga ng Synth Ion Group ay nasa pagitan ng 650 milyon hanggang 780 milyon, ngunit hati iyon sa kanya at kay Cynthia.
Kahit ibenta pa niya ang lahat ng kanyang bahagi, hindi pa rin iyon sapat upang bilhin ang elegante. Kailangan pa niyang makipag-usap muna kay Cynthia bago siya makapagpasya. Akala ko naman talaga ay may paraan ka na talaga. Iyon pala ay nagpapalakas ka lang ng loob ko. Labis na nadismaya si Ariel. Umaasa talaga siya na kayang bilhin ni Leon ang kumpanya upang hindi ito mapunta sa ibang tao. Ngunit alam niya ang pinagmulan ni Leon. Isang ulila itong walang kakayahan at pinalayas pa kamakailan sa elegante. Sa tingin niya ay baka hindi pa nga ito makapaglabas ng ilang daang libo, lalo pa sa ganoong kalaking halaga. Tila imposible talagang mangyari iyon. Sa sandaling iyon ay may narinig silang malakas na kalabog. Sa hindi kalayuan, aksidenteng nabangga ng isang batang empleyado ang isang kliyente habang may hawak itong kape. Agad na tumalsik ang kape at nabasa ang damit ng kliyente. Nahulog din ang tasa at nabasag sa sahig. Lumingon si Leon at nagulat. Ang babaeng tinutukoy ay ang nakabangga niya kanina sa labas ng kapehan. Sa harap nito ay may nakaupong lalaki na nasa 30 taong gulang at tila magkasintahan ang dalawa. Pasensya na po, pasensya na po. Nataranta ang empleyado at agad na humingi ng paumanhin. Napakabata pa nito, nasa 20 taong gulang lamang. Maganda at mukhang estudyante na nagtatrabaho habang nag-aaral. Biglang pinalo ng babae ang mukha ng dalaga. Bulag ka baba, anong ginagawa mo dyan? Marunong ka bang magsilbi ng maayos? Sigaw ng babae. Hindi ko po sinasadya. Bigla po kayong lumingon kaya nabangga ninyo ako at natapon ang kape. Namumula na ang mga mata ng dalaga habang hawak ang kanyang pisngi. Hindi mo nga mapag-ingatan ang isang tasa ng kape, tapos idadahilan mo pa ako. Lalo pang nagalit ang mayabang na babae. Itinuro niya ang empleyado at sinabing alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Mahigit 10,000 ito. Ano, mahigit 10,000? Gulat na tanong ng dalaga. Napakawalang utak mo naman. Sinira mo ang damit ko kaya bayaran mo iyan ngayon din. Galit na sabi ng babae habang sa loob-loob niya ay napakamalas naman niya sa araw na iyon. Una ay may nakabanggang tanga sa labas na muntik nang bumangga sa kanyang sasakyan, at ngayon naman ay may isang hamak na nagtapon pa ng kape sa kanya. Wala po akong pera, namutla ang empleyado at hindi na alam ang gagawin. Iyan ang problema mo, hindi ko pakialaman kung paano mo gagawin, pero kailangan mong bayaran ang nawala sa akin ngayon din. Wala akong tatanggapin na kulang, matigas na sabi ng mayabang na babae. Pero kayo po ang nakabangga sa akin, hindi niyo po ako pwedeng isisi lahat, halos maiyak na sa takot ang dalaga. Ikaw pa ang magbabaluktot ng katotohanan. Galit na sigaw ng babae sabay handang manakit muli. Nabigla si Leon sa nakikita. Bago pa man siya makakilos ay naunahan na siya ng isa. Si Ariel ay naglakad na palapit sa kanila. Dahil nasa likuran niya ang nangyari, hindi niya nakita kung sino ang may kasalanan. Ngunit si Ariel ay nakaharap sa babae kaya malinaw niyang nakita na ito ang sadyang bumangga sa empleyado. Inabot ni Ariel ang kamay ng babae bago pa ito makapanghampas muli. Hindi ba pwedeng maging makatarungan tayo? Nakita ko ng malinaw ang lahat. Kayo po ang nakabangga sa kanya. Nahampas na nga siya at humingi na ng paumanhin. Masyado na kayong naghihigpit ng sitwasyon. Hindi nasiyahan na sabi ni Ariel. Sa totoo lang, marami ring nakapansin sa loob na ang babae ang may kasalanan. Ngunit dahil sa magarang pananamit nito at mukhang makapangyarihan, mas pinili na lamang ng iba na tumahimik upang hindi na madamay. Iba si Ariel, may matapang siyang paninindigan at malasakit sa kapwa, kaya siya na ang lumaban para sa empleyado. Sino ka ba para turuan ako? Umalis ka dyan, sigaw ng babae. Sanay na itong nasusunod ang gusto at lalo pa itong nainis nang makitang mas maganda si Ariel, kaya sinubukan niya itong sampalan. Ikaw, nagalit si Ariel. Hindi siya ang taong magpapalupig sa iba. Inilag niya ang sampal at sinuklian din ito ng isa. Isang malakas na lagapak ang narinig nang tumama ang palad sa mukha ng babae. Paano mo nagawang saktan ako? Sasampalan din kita. Nawala sa sarili ang babae at sinubukang hilahin ang buhok at mukha ni Ariel. Mabilis kumilos si Ariel at sinipa ito hanggang sa madapa. Nang makitang 2 beses na siyang natalo, alam niyang hindi niya kaya si Ariel kaya sumigaw siya sa kasamang lalaki. Wilfred Javner, ano pang tinitingin-tingin mo? Sinampal niya ako.
Bilasan mo at turuan mo siya ng leksyon. Masyadong mabilis ang pangyayari kaya nanatiling tulala ang lalaki. Nang sumigaw na ang babae ay agad din itong sumugod at sinubukang sampalan si Ariel. Kahit matapang si Ariel ay babae pa rin ito. Kaya niyang labanan ng babae, ngunit ibang usapan na kapag ang malaking lalaki na ang kalaban. Sa sandaling iyon ay biglang may humarang at hinawakan ang palso ng lalaki. Leon. Natuwa si Ariel nang makita kung sino iyon. Mula noong nakilala niya si Leon, napakarami na nilang pinagdaanan. Alam niyang mahusay ito sa pakikipaglaban. Siya ang uri ng lalaking hinahangaan niya, matapang at tagapagtanggol. Sa piling ni Leon, nararamdaman niyang ligtas siya. Bata, sino ka ba? Bitawan mo ako. Gulat at galit na sabi ni Wilfred habang pilit na hinihila ang kanyang braso palayo. Ngunit napakatibay ng hawak ni Leon. Parang dudurugin nito ang kanyang buto. Gaano man siya kalakas humila ay hindi niya magawang kumawala. Ikaw. Tumayo ang mayabang na babae mula sa sahig at agad na nakilala si Leon. Maisie, kilala mo ang taong ito? Sino siya? Nagtatakang tanong ni Wilfred. Tumingin siya kay Leon at pagkatapos ay sa kasama nito na puno ng pagdududa. Hindi ko siya kilala. Isa lang siyang tanga na sumasakay sa motorsiklo. Muntik na niya akong banggain sa labas ng kapehan. May paghamak na sabi ni Maisie. Kaya pala isa lang siyang walang kwentang hamak. Pandidiri ni Wilfred. Sa panahon ngayon ay napakarami ng mamahaling sasakyan at halos wala nang gumagamit ng motorsiklo. Sa paningin niya, ang sinumang mayaman at makapangyarihan ay nakasakay sa magagarang kotse. Ang motorsiklo ay para lamang sa mga mahihirap. Bakit pa siya mag-aabala sa isang taong walang kapangyarihan at dukha? Binibigyan kita ng babala, bitawan mo ako ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging bastos na ako. Seryosong banta ni Wilfred habang nakatingin ng diretso kay Leon. Paano kung tumanggi ako? Mahinahong sagot ni Leon. Ikaw. Labis na nagalit si Wilfred. Nais pa sana niyang sumigaw nang biglang may narinig silang yabag ng paa. Isang lalaking nasa 50 taong gulang na naka-Amerikana ang pumasok kasama ang ilang bantay. Narito na ang may-ari. Agad na nakilala ng ilang kliyente kung sino ang lalaki. Siya ang may-ari ng kapehan. Nang makita ito ay napangisi na lamang si Leon at binitawan si Wilfred. Ginoong Javner, Binibining Town, narito po kayo. Patawad po at hindi ko kayo agad na sinalubong. Malinaw na kilala ng may-ari sina Wilfred at Maisie at tila napakakaibigan nila sa isa't isa. Alam niyang si Wilfred ang tagapagmana ng Acme Corp kaya napakahalagang tao nito. Si Maisie naman ay kasintahan nito. Hindi niya maaaring lapastanganan ang mga taong tulad nila. Ginoong Grover, tamang-tama ang pagdating ninyo. Natapon ng empleyado ninyo ang kape sa damit ng kasintahan ko. Ginoong Javner, huwag po kayong mag-alala, sisiguraduhin kong maibibigay ko sa inyo ang nararapat na tugon. Nagmamadali itong pasayahin si Wilfred habang tumitingin sa dalagang empleyado. Dumilim ang kanyang mukha at sinabing, tinanggal ka na sa trabaho. Bukod pa roon, kailangan mong bayaran ang damit ni Binibining Town. Ginoo, wala po akong ginawang masama. Sila po ang biglang bumangga sa akin kaya natapon ang kape. Nalungkot at natakot si Shirley at nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Galit na sumigaw si Ariel. Ano bang problema ninyo? Hindi nyo man lang inalam ang katotohanan bago kayo magdesisyon. Sino ka ba? May karapatan akong gawin ang lahat sa mga empleyado ko. Wala kang kinalaman dito. Tumingin si Grover kay Ariel at bigla siyang namangha kaya tumigil siya sa pagsasalita. Tama nga, bulag ka ba? Nasira na nga ang damit ko, ano pa ang pag-uusapan natin? Pang-uuyam ni Maisie. Hindi naman siguro. Malalaman natin kung sino ang may kasalanan kapag tiningnan natin ang kuha ng CCTV. Itinuro ni Leon ang mga kamera sa itaas, hindi nasiyahan sa naging kilos ng may-ari. Biglang dumilim ang mukha ni Maisie. Alam naman ni Grover kung ano ang nararapat. Malinaw na si Maisie ang sadyang nakabangga kay Shirley. Ngunit hindi niya maaaring lapastanganin sina Wilfred at Maisie kaya agad siyang nagpasya. Nasira na ang kamera, hindi natin makikita ang kuha, naiinip na sabi ni Grover. Talaga naman, sadyang nasira pa sa tamang-tamang oras. Panghahamak ni Ariel. Tama na ang pag-aaksaya ng oras. Nasaan na ang mga bantay? Dakpin ninyo silang tatlo, sabay-sabay silang kumilos.
Sinampal pa ako ng babaeng iyon kanina. Turuan ninyo sila ng leksyon. Paluan ninyo hanggang sa maging masaya ako. Utos ni Maisie. Nag-alinlangan sandali si Grover bago tumango at pumayag. Pagkatapos ay lumapit ang apat na bantay at pinalibutan sina Leon at Ariel. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Wala po kayong kinalaman dito. Mas mabuting umalis na lang po kayo. Ayaw ko pong madamay kayo. Labis na natakot na sabi ni Shirley habang nag-aalalang nakatingin sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ilang bantay lang naman iyan. Wala silang magagawa sa akin. Nakangiting sabi ni Leon. Nakita na ni Ariel ang galing ni Leon sa pakikipaglaban kaya alam niyang walang dapat ikatakot. Ang tapang mong magsalita. Paluan ninyo ng maayos. Turuan ninyo siya kung saan siya nararapat. Kumaway at malamig na sabi ni Wilfred. Galit na ang apat na bantay dahil sa pagmamaliit ni Leon sa kanila. Kahit nag-aalinlangan silang saktan sina Ariel at Shirley, direkta silang sumugod kay Leon. Mga retiradong sundalo ang mga bantay ko. Napakatanga talaga ng batang ito para hamanin sila ng ganoon. May paghamak na sabi ni Grover habang tinitingnan si Leon na parang isang mangmang. Tama nga iyan. Paano nila nagawang suwayan ako? Babayaran nila ito ng mahal. Puno ng puot na sabi ni Maisie. Nasa isip na niya ang pagpapahirap kina Leon at Ariel. Sabay-sabay na kalabog ang narinig. Sa akala nilang sigurado na silang mananalo, kumilos na si Leon. Sunod-sunod ang kanyang mga atake at sabay-sabay na tumalsik ang mga bantay sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ay sabay-sabay silang bumagsak sa sahig at hindi na makakilos. Paanong nangyari iyon? Nabigla ang lahat at kinukurap ang mga mata sa hindi paniniwala. Hindi sila makapaniwala na ang mukhang payat na lalaki ay nagawang talunin ng apat na maskuladong bantay. Masyadong hindi kapanipaniwala, lalo na sina Wilfred at Maisie ay napaatras na sa takot habang nakatingin sa nangyari. Ngunit bilang tagapagmana ng Acme Corp, agad na nagpakalma si Wilfred. Kaya pala napakayabang mo, isa ka palang mandirigma. Ngunit sa mundong ito, yaman at kapangyarihan pa rin ang mahalaga. Pang-uuyam ni Wilfred. Tama nga. Bata, alam mo ba kung sino si Ginoong Javner? Siya ang tagapagmana ng Acme Corp. Paano nagawang suwe ng isang basura na tulad mo ang isang katulad niya? Sa wakas ay kumilos na rin si Grover. Biglang nagbulungan ang lahat, kaya pala iyon ang tagapagmana ng Acme Corp. Isa ang Acme Corp sa pinakamalalaking kumpanya sa mga pamilyang nasa ikalawang antas sa Springfield City. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Hindi sila taong pwedeng lapastanganan ng sinuman. Tama nga talagang nagsapalaran ang taong ito nang suwayan niya si Wilfred. Tiyak na wala na siyang pag-asa. Nag-usap-usap ang mga tao at marami sa kanila ay tinitingnan na lamang si Leon ng may habag. Marami rin ang nagpapasalamat na hindi sila nakialam kanina. Kung hindi ay mapapahamak din sila dahil walang magagawa laban sa kapangyarihan ni Wilfred. Acme Corp. Nagulat si Leon at tila pamilyar sa kanya ang pangalan. Matapos mag-isip ay agad niyang naalala kung ano ito. Sina Janice at Ava ay dating empleyado ng Acme Corp. Nakaharap na niya kamakailan lamang ang pinuno ng kumpanya na si Javner at binigyan pa niya ito ng leksyon. Kung si Wilfred ang tagapagmana, tiyak na anak ito ng lalaking iyon. Nang makitang tumahimik si Leon, inakala ni Wilfred na natakot na ito sa kanyang pinagmulan, kaya lalo pa siyang naging mayabang. Natatakot ka na ba ngayon? Bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung alam mo kung saan ka nararapat, lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka sakaling pagbigyan pa kita. Kung hindi, sisiguraduhin kong ikaw mismo ang magsisisi hanggang sa huli, pang-uuyam ni Wilfred. Mahal ko hindi lang siya. Nariyan din ang babaeng kasama niya. Sinampal at sinipa niya ako kanina lamang. Huwag mo siyang palalampasan ng ganoon na lamang. Itinuro ni Maisie si Ariel na may halong galak sa mukha. Oo, alam ko na. Tiningnan ni Wilfred si Ariel at labis na namangha. Hindi niya ito tinitingnan ng maigi kanina. Ngayong namasdan niya ng malapitan, napakaganda pala talaga ni Ariel. Sa itsura man o sa hubog ng katawan, mas higit pa ito kay Maisie. Biglang may pumasok na masamang isip sa kanyang isipan. Bata, kapag humingi ka na ng tawad, maaari ka nang umalis. Ngunit ang babaeng ito ay mananatili dito.
Sobrang kayabang ng pananalita ni Wilfred na tila ba talo na niya si Leon. Paano mo nagawang sabihin iyan? Dumilim ang mukha ni Leon. Bilang lalaki ay alam na alam niya ang ibig sabihin ng tingin at sinasabi ni Wilfred kaya labis siyang nagalit. Agad siyang sumugod at sinipa si Wilfred sa tiyan dahilan upang tumalsik ito at bumagsak sa mesa sa likuran. Natahimik ang lahat. Talagang sinugod niya si Ginoong Javner. Nababaliw na ba siya? Tama nga iyan. Napakayaman at makapangyarihan ng mga Javner. Madali lang silang makapagpawala sa kanya. Gusto na ba niyang mamatay? Labis na nagulat ang lahat at hindi makapaniwala sa nakita. Kahit alam na ni Leon kung sino si Wilfred ay sinugod pa rin niya ito. Tila ba hinahanap na nga niya ang sarili niyang kapahamakan. Sa kabilang banda, dahan-daang tumayo si Wilfred sa tulong ni Grover. Tinitigan niya si Leon ng punong-puno ng galit habang nakakuyom ang mga kamao. Bata, may lakas ka talaga ng loob. Maghintay ka lang, hindi kita palalampasan. Kabanata 770, habang sinasabi iyon ay kinuha ni Wilfred ang kanyang telepono upang tumawag. Nagbago ang mukha ni Ariel nang makita ito. Kilalang kilala ang Acme Corp sa mundo ng negosyo. Narinig na niya ito noon at alam niyang hindi ito dapat pakialaman. Kahit na ang kanilang pamilya ay kilala sa paggawa ng mga bagay, napakaliit ng kanilang yaman kumpara sa Acme Corp. Para naman kay Leon, alam niyang marunong ito lumaban ngunit alam din niyang isa lamang itong ulilang walang hawak na yaman o kapangyarihan. Wala silang kakayahan na makipagtagisan ng lakas laban sa Acme Corp. Leon, umalis na tayo. Hinila ni Ariel ang braso ni Leon na nais nang umalis bago pa dumating ang mga tauhan ni Wilfred. Sa ganitong paraan ay baka makaiwas pa sila sa ganti nito. Bakit tayo aalis? Nagtataka si Leon. Nang magpasya silang tumulong ay tatapusin na nila ito ng maayos. Nariyan pa rin ang dalagang empleyado, at hindi niya ito pwedeng iwanan ng ganoon na lamang. Leon, baka hindi mo alam, napakayaman at makapangyarihan ng Acme Corp. Hindi natin kaya silang kalabanan. Kailangan na nating umalis agad. Binibining Shirley, sumama ka na sa amin. Kapag hindi tayo umalis ngayon, wala na tayong pag-asa kapag dumating na ang mga kasama nila. Sabi ni Ariel ng puno ng pag-aalala. Hayaan mo silang dumating. Ariel, huwag kang mag-alala. Acme Corp lang iyan. Wala silang magagawa sa akin. Nakangiting sabi ni Leon. Sige, natigilan mo na ang pagyayabang. Akala mo ba hindi ko alam ang tunay mong kalagayan? Tinitigan ni Ariel si Leon. Pagkatapos ay hindi na ito nagsalita pa at pilit na hinila sina Leon at Shirley. Gusto ninyong umalis. Huli na ang lahat. Pang-uuyong ni Wilfred nang makitang tinatangka silang ilayo ni Ariel. Sa sandaling iyon ay biglang pumasok ang apat na lalaking naka-Amerikana. Sila ang mga bantay ni Wilfred na naghihintay sa sasakyan sa labas. Nang tumawag ito ay agad-agad silang tumungo roon. Narito na sila. Namutla ang mukha ni Ariel at bumigat ang kanyang loob. Hindi niya inakala na ganoon kabilis dumating ang mga tauhan ni Wilfred. Wala na silang pag-asang makatakas. Siyempre hindi niya alam na wala talagang balak tumakas si Leon. Wala na talagang pag-asa ang lalaking iyon. Tama nga iyan. Kung humingi na lang sana siya ng tawad kanina pa, baka buhay pa sana siya ngayon. Tingnan ninyo, sinugod pa talaga niya si Wilfred. Kahit hindi siya patayin ay tiyak na pili naman ang magiging kapalaran niya. Umiling-iling ang lahat. Ang iba ay tumitingin kay Leon ng may habag habang ang iba naman ay natutuwa sa mangyayari rito. Ginoong Fred, sinaktan ako ng lalaking iyan. Itinuro ni Wilfred si Leon at iniutos sa pinuno ng mga bantay na bilasan ninyo at turuan siya ng leksyon. Pilayin ninyo ang mga binti niya at ibigay sa mga aso. Ang mga bantay ay mga dalubhasa sa pakikipaglaban na mismong pinili ng kanyang ama. Kaya nilang talunin ang 10 tao nang walang kahirap-hirap. Ang kanilang pinuno ay lalo pang malakas. Sa tingin ni Wilfred ay napakadali lamang para sa kanila na talunin si Leon.